Agad na rin nagpunta si Angeline sa OB-GYN upang makumpirma nga kung talaga nga ba nabuntis siya. Pagkapasok ni Angeline sa loob ng room kung nasa ng OB, agad siya nitong sinuri at pina-trans-V ultrasound din siya para makasiguro nga kung buntis talaga siya. Naghintay pa ulit sila na ilang minuto bago siya muling tinawag upang pumasok sa loob ng silid ng OB niya. Miss Angeline Soriano? Tanong ng doktor. Tumango lamang naman si Angeline saka siya naupo sa harapan ng doktor. Based on your ultrasound, you're 8 weeks pregnant. Pagbabalita ng doktor. Di naman na naiwasan ni Angeline na tumulo ang kanyang luha dahil sa saya dahil magkakaroon na pala sila ng anak ni Denver. Pero agad na pinunasan ni Angeline ang kanyang mga luha nang maalala niyang naging sitwasyon nila ng dati niyang asawa. Sigurado po ba kayo na buntis ako? Muling tanong ni Angeline. Yes, Miss Angeline, ito na ang patunay na buntis ka nga. Sagot ng doktor at sa kanya ipinakita ang ultrasound ni Angeline. Agad namang tinignan niyo ni Angeline. Yung mga nararamdaman mo na pagkahilo at pagsusuka, normal lamang yan. Lalo na't nasa first trimester ka pa lamang ng pagbubuntis mo. Reresetahan na lamang kita ng mga vitamins sa dapat mong inumin. At kailangan mo ring ma-regular check-up para makita natin kung ayos ba si baby. Sabi pa ng doktor. Tumangutango naman si Angeline sa mga sinasabi ng doktor. Iwasan mo rin ang pagbubuhat na mabibigat o gumawa ng mabibigat na gawain. Pagpapaalala pa ng doktor. Dok, nagtatrabaho po kasi ako eh. Ayos lang po ba yun? Tanong pa ni Angeline dahil inaalala niya na may trabaho nga pala siya. Meron pa naman siyang pera at malaki-laki pa naman yun pero di naman po pwede. Natutunganga na lamang siya lalo na't magkakaanak na pala siya. Pwede naman, basta wag masyadong magpapakapagod. Pwede mo namang i-inform yun sa trabaho mo para hindi ka bigyan ng mamabigat na trabaho. Sagot ng doktor. Marami pang paalala ang doktor niya, tsaka ibinigay sa kanya ang mga reseta na mga kailangan niyang bilhin ng mga vitamins. Pagkalabas ni Angeline sa room na yon, dali-dali siyang sinalubong ni Aling Lydia. Ano, kamusta iha? Buntis ka? Excited na tanong ni Aling Lydia. Nginitian naman ni Angeline ang ginang. Opo, 2 buwan na po akong buntis, Aling Lydia, sagot ni Angeline. Kung ganon ay dapat ka palang mag-ingat sa mga kilos mo, iha. Normal lang pala yung mga nararamdaman mo dahil buntis ka? Sagot ni Aling Lydia. Naku, excited na ako dahil magkakaroon na ng baby malapit sa amin. Tuwang-tuwa pa na sabi ni Aling Lydia dahil mahilig talaga siya sa mga bata, kaso isa lamang ang pinagkalob sa kanila ng kanyang asawa na anak. Tara na pong umuwi, gusto ko pa pong matulog. Pag-aaya ni Angeline dahil nakakaramdam na naman siya ng antok. Mabuti pa nga para makapagpahinga ka na rin muna. Sagot ni Aling Lydia at saka sila umalis sa klinik na yon. Bago pa sila umuwi, dumaan na rin muna sila sa butika upang bilhin ng mga nireseta kay Angeline ng mga gamot. May nadaanan pa sila na nagtitinda ng singkamas at talaga namang naglalaway si Angeline doon, kaya napabili na naman ito. Hinayaan na lamang din siya ni Aling Lydia dahil nga naglilihi pa ito. Pagkarating nila sa bahay ni Angeline, agad nang umupo si Angeline sa isang upuan dahil parang pagod na pagod siya. Nakasunod naman sa kanya si Aling Lydia. Iha, pasensya ka na ha, pero matanong ko lang, sinong ama ng dinadala mo? Di na napigilan pang tanong ni Aling Lydia kay Angeline. Bumuntong hininga naman si Angeline, tsaka niya hinarap si Aling Lydia. Si Aling Lydia na lamang kasama niya roon dahil umuwi na muna si Sofia sa kanilang bahay. Hiwalay po ako sa asawa ko, Aling Lydia, panimula ni Angeline. Hiwalay ka sa asawa mo? Pero bakit? Tanong ni Aling Lydia dahil wala talaga siyang kaalam-alam sa buhay ni Angeline. Kinuwento naman ni Angeline kay Aling Lydia ang mga nangyari sa kanilang mag-asawa. Awang-awa namang tinignan ni Aling Lydia si Angeline dahil sa nangyari dito. Huwag kang mag-alala, iha. Kami na lamang ang bago mong pamilya ngayon. Nakangiti pang sabi ni Aling Lydia kay Angeline. Maraming salamat po, Aling Lydia, sagot ni Angeline. Pwede bang tawagin mo na lang akong Inay Lydia? Para naman magandang pakinggan, sabi pa ni Aling Lydia kay Angeline. Natatawa naman si Angeline kay Aling Lydia dahil parang naiirita nga ito kapag tinatawag na Aling. Sige po, Nay Lydia, wala pong problema, sagot ni Angeline. O sige na, magpahinga ka na muna. Matulog ka na muna at mamaya ipapatawag kita kay Sofia para maghapunan. Sabi pa ni Lydia bago to naglakad palabas ng bahay ni Angeline.
Sige po, Nay. Salamat po. Sagot ni Angeline. Nang mapag-isa na si Angeline, hinawakan niya ang impis pa niyang tiyan. Hello, baby. Ako nga palang mommy mo. Mahal na mahal ka ni mommy, baby. Wala man ang daddy mo, palalakihin kita na punong-puno ng pagmamahal. Hindi kita pababayaan, kaya magpalaki ka lang dyan ha. Dapat healthy ka. Kausap ni Angeline sa kanyang baby na nasa sinapupunan pa lamang niya at hindi na rin niya maiwasan pa na mapaluha dahil sa sayang nararamdaman niya. Dahil nagkahiwalay man sila ni Denver, meron namang munting anghel ang binigay sa kanya at baka mamahalin niya ito ng buong puso. Sigurado ka na ba dyan? Tanong ni Liam kay Denver. Balak na kasi ni Denver na ipasikaso ng annulment papers nila ni Angeline sa kanyang abogado. Oo, sigurado na ako. Siguro naman sapat na ang panahon ng paghihintay ko kay Angeline at hindi siya bumalik sa mga panahon na yon. Malungkot na sagot ni Denver sa kanyang kaibigan. Kahit na mabigat sa loob niya, kailangan niya nang i-file to dahil baka hindi na talaga bumalik pa si Angeline. Pinagpatuloy na rin naman niya ang paghahanap kay Angeline pero wala pa ring magandang balita sa kanya ang mga binayaran niya upang maghanap kay Angeline. Gusto niya rin kasi na makasiguro na nasa maayos na lagay si Angeline ngayon. Mukhang di ka na talaga magpapapigil. Good luck sa'yo, bro. Sana, tama ang gagawin mong desisyon na yan. Sabi ni Liam kay Denver at tinapik pa niya to sa balikat. Napabuntong hininga na lamang si Denver. Pinapunta niya rin naman ni Denver ng araw na yon ang kanyang abogado sa kanyang bahay para pag-usapan ng tungkol sa pagpa-file ng annulment nila ni Angeline. May mga piniliwanag pa sa kanya ito bago siya tuluyang pumirma din sa annulment papers na yon. Mabigat man sa loob niya ang kanyang ginawa, pinilit na lamang niyang maging matatag para tuluyan silang maging malaya ni Angeline. Nang mabalitaan naman ni Christine ang ginawa ni Denver na nagtuloy ito at inaayos ang annulment papers nito, sobrang saya niya dahil sa wakas, magiging malaya na muli sa Denver. Kaya dali-dali niya na tong pinuntahan sa bahay nito. Naabutan pa niyang naroon din si Liam na kaibigan nito at saktong paalis pa lamang din ang abogado ni Denver. Christine, anong ginagawa mo rito? Kulot noong tanong ni Denver kay Christine na makita niya tong dumating. Wala lang. Baka kasi gusto mo nang makakasama kaya ako na pa rito? Sagot ni Christine at halos hindi nito pinapansin ang presensya ni Liam. Dire-diretso pa nitong nilapitan si Denver. Napatikim naman si Liam dahil sa nakikita niya. Parang inaakit na kaagad si Christine si Denver. Denver, Hindi na ituloy ni Liam ang sasabihin niya nang magsalita muli si Denver. Dito ka na lang muna, Liam. May mga pag-uusapan pa tayo, di ba? Pigil ni Denver sa tangkang pagpapaalam ng kaibigan. Ano kasi, baka makaistorbo pa ako sa inyo? Sagot ni Liam dahil hindi talaga siya komportable kapag nasa tabi ni Denver si Christine dahil parang naaalibad pa rin siya rito. Hindi naman, sagot ni Denver. Christine, mabuti pa, umuwi ka na muna sa inyo dahil may mga pag-uusapan pa kami ni Liam. Baling ni Denver kay Christine. Hintayin ko na lang na matapos kayo sa pag-uusapan ninyo, sagot ni Christine. Wag na, dahil dito matutulog si Liam, sagot ni Denver. Di ba, Liam? Baling pa niya sa kaibigan. Napilitan namang tumango si Liam dahil ramdam niya na parang ayaw kasama ni Denver si Christine. Ha? Oo, dito ako matutulog ngayon, sagot ni Liam. Napairap naman si Christine dito dahil akala niya aalis na talaga ito pero nagpapigil pa rin to kay Denver. Okay, fine. Babalik na lang ako bukas basta tawagan mo lang ako, Denver, kung kailangan mo na makakasama, sagot ni Christine. Saka ito tumayo at tumalik sa labi ni Denver at diretsong lumabas ng bahay nito. Nagulat naman si Denver sa ginawa ni Christine at pagtingin niya kay Liam, iiling-iling na to dahil sa nakita. Grabe, mukhang malakas talaga ang tama ng isang yun sa'yo Iiling-iling na sabi ni Liam na makaalis na si Christine. Iniiwasan ko naman siya pero tignan mo naman, bigla-bigla na lang siyang sumusulpot dito, sagot ni Denver. Ingat ka bro, baka mapikot ka na naman ng babae na yan. Natatawa pang sabi ni Liam. Iiling-iling naman si Denver dahil sa sinabi ng kaibigan. Pilit naman niya talagang iniiwasan si Christine, pero ito naman ang kusang lumalapit sa kanya. Ayaw naman niyang bastusin ang dalaga na itataboy niya dahil may pinagsamahan din naman silang dalawa dati. Paano pag nahanap na si Angeline, anong gagawin mo? Tanong pa ni Liam. Wala.
Gusto ko lamang makasiguro na nasa maayos na lagay si Angeline, kaya ako pinagpatuloy ang paghanap sa kanya, sagot ni Denver. Mahal mo pa rin ba si Angeline? Hindi naman mawawala yon, Liam. Mahal ko pa rin si Angeline. Siguro naging tanga lang talaga ako dahil hindi ko man lang siya pinakinggan muna. Kasalanan ko rin siguro kaya kami nagkakaganito, sagot ni Denver. How about Christine? Mahal mo pa ba siya? Tanong pa ni Liam. Napabuntong hininga naman si Denver. I don't know. Minsan ko nang minahal si Christine at nasaktan ko siya noong mga panahong mas pinili ko si Angeline. Hindi ko alam kung ano bang nararamdaman ko sa kanya ngayon, bro. Hindi ko alam kung mahal ko ba siya o nagigilty lang ako sa ginawa ko sa kanya noon. Sagot ni Denver. Sa tingin ko, mahal na mahal ka pa rin ni Christine, bro. Kung sakali, bro, na makipagbalikan nga sa'yo si Christine, papayag ka pa? Tanong pa ni Liam. Hindi ko alam, masyado pang sariwa ang mga nangyari sa amin ni Angeline. Siguro mas mabuting itinoon ko na lamang muna ang atensyon ko sa negosyo namin, sagot ni Denver. Magandang desisyon yan, bro. Pero good luck na lang sa'yo kung paano maiwasan si Christine. Dahil tingnan mo naman, kahit narito ako walang sabi-sabi, hinalikan ka niya. Iiling-iling pa natura ni Liam sa kaibigan. Kahit ako nagulat din sa ginawa ni Christine, sagot ni Denver. Good luck talaga, bro, kung paano mo maiiwasan ang babae na yon, sabi pa ni Liam. Mabilis namang lumipas sa mga araw at mga linggo. Tuluyan na ngang nawala ng bisa ang kasal ni Denver at Angeline. Hindi malaman ni Denver kung dapat ba siyang maging masaya doon o hindi dahil hinahanap-hanap pa rin niya ang presensya ni Angeline. Alam naman niya sa sarili niya na may mali siya na mga panahon bago umalis si Angeline dahil hindi niya to pinakinggan muna. Malay ba naman niya na aalis si Angeline at di na magpapakita man lang sa kanila. Masyado pa kasing magulo ang isip niya noong mga panahon na yon, kaya mas pinili niya na wag na munang kausapin ang asawa niya. Kahit papaano nakaramdam din siya ng awa kay Angeline, lalo na nang malaman niya na kahit ang mga magulang pala nito ay nagalit dito dahil sa nangyari ng gabing yon. Pero wala na rin naman siyang magagawa pa dahil nangyari na ang nangyari at umalis na nga si Angeline at hanggang ngayon hindi pa rin nila alam kung nasan ito. Denver, bakit hindi na lamang natin ituloy ang balak nating kasal noon? Sabi ni Christine kay Denver. Narito sila ngayon sa bahay ni Denver at kinukulit na naman ni Christine sa Denver. Christine, marami akong ginagawa kaya please lang, huwag mo akong kulitin ng tungkol sa bagay na yan. Ines na sagot ni Denver sa dalaga. Wala namang problema doon, Denver. Willing naman akong ako na lamang mag-aasikaso ng mga kakailanganin natin sa kasal. Pangungulit pa ni Christine. Christine, please stop. Wala naman tayong relasyon, di ba? Bakit naman natin itutuloy ang kasal na yon? Sagot ni Denver dahil naiinis na talaga siya rito. Simula kasi nung malaman ni Christine na wala nang bisang kasal ni na Denver at Angeline, palagi na talaga tong nakabuntot kay Denver. Halos ayaw na nga nitong umalis sa bahay ng binata kahit pinapaalis na siya nito. Pinipilit itong makipagbalikan sa kanya si Denver kahit ayaw naman ng binata dahil hanggang ngayon gulong-gulo pa rin ito. Bakit, Denver? Mahal mo na ba talaga si Ate Angeline? Kaya ayaw mo na sa akin? Sigaw na ni Christine kay Denver. Tumigil ka na. Awat ni Denver kay Christine. Denver naman, nakita mo naman kung paano ka niloko ni Ate Angeline pero ganyan ka pa rin sa kanya. Dapat nga matuwa ka kasi wala nang bisang kasal ninyo at malaya ka na ulit, di ba? Tayo naman talaga ang nagmamahalan noon pa, kaya bakit di na lang natin ituloy ang pagmamahalan natin noon? Denver, mahal na mahal kita at kahit kailan hindi nawala yun. Mahabang litanya ni Christine kay Denver. Napabuntong hininga naman si Denver dahil nagsisimula na naman si Christine at di na naman to titigil ng pangungulit sa kanya. Umuwi ka na lamang muna sa inyo, sagot ni Denver dahil ayaw na lamang niyang patulan ng pagdadrama ni Christine. No, hindi ako uuwi. Dito lang ako sa tabi mo at hindi kita iiwan. Please naman, Denver, buksan mo yung mga mata mo. Tayong totoong nagmamahalan, sagot ni Christine. Christine, please tumigil ka. Oo, tayong nagmamahalan noon. Noon yon, Christine. Noon at hindi na ngayon. Christine, minahal kita noon pero please lang, pabayaan mo muna ako. Bigyan mo muna akong panahon para makapag-isip-isip. Sagot ni Denver. Pero Denver, please lang, Christine, kahit ngayon lang. Please, gusto ko ng katahimikan. Umalis ka na muna. Putol ni Denver sa pagsasalita ni Christine. Napabuntong hininga naman si Christine. Sige,
Aalis ako pero sana mapag-isip-isip mo rin na tayo talaga ang totoong nagmamahalan at niloko ka lamang ni Ate Angeline. Sagot ni Christine saka tumayo at dire-diretsyong umalis ng bahay ni Denver. Nasa bunutan na lamang ni Denver ang kanyang sarili dahil sa inis na nararamdaman niya. Naiinis siya dahil hindi siya makapag-isip ng ayos kung ano ba ang tama niyang gawin dahil ginugula siya palagi ni Christine. Gustuhin man niyang lumayo muna, hindi naman niya magawa dahil marami siyang maiiwan na trabaho sa opisina. Napabuntong hininga na lamang si Denver. Nasaan ka na ba, Angeline? Niloko mo lang ba talaga ako? Bakit hindi ka na bumalik? Tanong ni Denver sa kawalan habang lumalandas sa mga luha niya sa kanyang pisngi. Alam niya sa sarili niya na mahal pa rin niya si Angeline pero huli na ang lahat dahil hindi niya malaman kung nasan to. Sa kabilang banda naman, patuloy pa rin na nagtatrabaho si Angeline. Ayaw niya kasing tumunganga na lamang sa bahay niya at hintayin kung kailan siya manganganak. Buti na lamang pinayagan siyang magpatuloy sa trabaho sa call center kahit buntis siya pero hindi siya binibigyan ng night shift. Ilang buwan na rin nakakalipas nang malaman ni Angeline na buntis siya at ngayon nga'y malaki na ang kanyang tiyan at malapit na rin siyang manganak. Malapit nang mag-siyam na buwan ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Di naman siya masyadong nahihirapan sa mga gawain sa bahay dahil palagi siyang tinutulungan ni Lydia at ni Sofia. Palagi silang nakaantabay ang mga ito sa kanya at hindi talaga siya pinapabayaan ng mga to. Angeline, kumain ka na muna ha. Yang singkamas na naman ang nilalantakan mo. Baka sikmurain ka niyan, wala ka pang kain? Paalala ni Nay Lydia kay Angeline dahil nga napaglilihaan ni Angeline ang singkamas. Halos inaraw-araw na ni Angeline ang pagkain ito hanggang ngayong malapit na tong mga anak. Nag-aalala kasi si Lydia kay Angeline dahil minsan pagkagising nito sa umaga, singkamas na agad ang kinakain at natatakot siya dahil baka samain ang siya nito. Opo, kakain po muna ako ng kanin, Nay. Sagot ni Angeline pero pasimple pa siyang kumakagat sa singkamas na binili niya kanina. Kailan nga pa ulit ang check-up mo, Iha, para masamahan kita? Tanong ni Nay Lydia. Sa sunod na araw po, Nay. Excited na nga po ako malaman ang gender ni baby. Sagot ni Angeline dahil magpapa-ultrasound din kasi siya. Ayaw pa nga sana niya para surprise kung anong gender ni baby. Pero kailangan pala ng ultrasound bago siya manganak. Yung trabaho mo pala, malapit ka ng manganak, nakapagpaalam ka na ba? Tanong pa ni Nay Lydia. Opo, Nay, nagsabi na po ako. Baka next week din po mag-file na po ako ng maternity leave ko. Sagot ni Angeline. Mabuti naman kung ganon, para makapagpahinga ka muna bago ka manganak. Sagot ni Nay Lydia. Yung mga gamit pala ng bata na kompleto mo na ba? Tanong pa ni Nay Lydia. Hindi pa po, Nay. Pero konti na lang naman po ang kulang ko, kaya madaling na lamang po yun. Sagot ni Angeline. Inuunti-unti na kasi ni Angeline ang pagbili ng halos mga gamit ng baby niya noon pa. Nihanda na rin talaga niya ang mga yon mula sa mga baru-baruan at mga lampi na kakailanganin ng baby niya. Wala naman kasi siyang ibang maaasahan. Mabuti na lang talaga at palaging nariyan sila Nay Lydia at Sofia para sa kanya. Dapat makumpleto mo na yun, Iha. Kapag 9 na buwan ang tiyan mo, bigla ka na lamang manganak niyan. Kaya dapat kinukumpleto mo na. Bilin ni Nay Lydia kay Angeline. Opo, Nay. Kapag pumamaya sinipag ako, lalabas po ako para makabili na ng mga kulang ko. Sagot ni Angeline. Maglakad-lakad ka rin, Iha, para bumaba na yung tiyan mo at di ka mahirapan manganak. Medyo mataas pa kasi ang tiyan mo, Iha, kaya maglakad-lakad ka dyan sa park. Kung lalabas ka naman, magpasama ka kay Sofia, ha? Baka kumapano ka sa labas. Pagbibilin pa ni Nay Lydia. Opo, Nay, sagot ni Angeline. Sa kanya ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Dahil nga linggo ngayon at rest day niya, nagpasya siyang lumabas muna ng bahay nila. Tinawag na rin niya si Sofia dahil balak niyang tumambay sa Burnham Park. Malapit lang naman yon sa kanilang bahay kaya lalakarin lamang nila. Pagkarating nila doon, umupo na muna silang dalawa ni Sofia. Habang abala si Sofia sa kanyang phone, masaya namang tinitignan ni Angeline ang mga pamilya na namamasyal doon sa park. Hinaplos ni Angeline ang kanyang tiyan. Bigla niya kasing naisip, paano kapag nasilang niya na ang anak niya? Wala itong kikilalanin na ama. Paano kapag lumaki na ito at naghanap ng ama? Anong sasabihin niya sa isiping yon? Ay hindi niya maiwasan pa na maluha? Ate Angeline, okay ka lang ba? Puno ng pag-aalala na tanong ni Sofia dahil nakikita niyang umiiyak na si Angeline. Oo, ayos lang ako, Sofia.
Huwag mo ako intindihan, may iniisip lamang ako. Sagot ni Angeline, tsaka niya pinunasan ang luha niya. Ate Angeline, kung iniisip mo si baby, huwag kang mag-alala dahil hindi namin kayo pababayaan ni mama. Pamilya na rin ang turing namin sa inyo ni mama, kaya huwag ka nang mag-isip pa kung ano-ano pa dyan ate. Sagot ni Sofia. Salamat Sofia. Alam mo, ang swerte ko nga dahil kahit hindi niyo naman ako kaano-ano, tinanggap niyo pa rin ako at tinuturing na pamilya, sabi ni Angeline. Naku, wala yun ate Angeline. Tara na ate, malapit nang dumilim, umuwi na tayo. Pag-aaya ni Sofia kay Angeline. Sandali lang, dumaan muna tayo sa grocery, may mga bibilin kasi ako. Sagot ni Angeline dahil balak niya nang bilhin ng mga kulang pa niya na gamit ni baby. Tumango lang naman si Sofia sa kanya, tsaka sila pumunta sa malapit na grocery doon.